inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. And samahan po kami sa pagpuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayon po, gabi nito ay magpupuri tayo sa Panginoon. Kaya i-give po natin lahat ng papuri, lahat ng ating kaya para papurihan siya. Do you
Binabarin po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon. Lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa pag-aawit natin sa Kanya kanina. No? Actually, yung kanta pong yun ay galing sa Revelation 5 verses 9 to 10. No? Kung saan yung mga dito, the saints, the believers were crying because they were waiting for someone worthy to open the seals, no? And the scroll. So yung seal po kasi yun yung someone who has the authority to govern and rule over all the earth, to begin the end. Kaya sa Revelation din po, din natin makikita na maraming pag-awit. Akala natin sa sa Psalm. Pero when we read also the book of Revelation, there's a lot of singing. Kasama na po yung awitin na yun. And so as we move on to Psalm, we're gonna be on chapter 33. So ang Psalm 33 po ay kasunod o kaugnay ng Psalm 32. Kung maalala po ninyo last month, ang Psalm 32 is a song of or a Psalm of David kung saan siya ay dinescribe niya kung ano o sino ang taong pinagpala or blessed. And this is the second time in the book of Psalm from chapter 1 where the blessedness or a blessed man was defined. At ito po ay a blessed man is someone whose transgression or sins were forgiven. At sa Psalm 32 po, ang hari po ang nagsasalita dito, presumably si Haring David, on behalf of not just himself, kundi pati ang mga Israelita. Ang Psalm din po kasi, usually although it's a personal song or poem of David, he also speak or sing on behalf of his people. Kaya yung Psalm po ay songbook ng mga Israelita noon. Kasi hindi lang ito isang personal na karanasan ni David, but there's also some teachings and commandments. And in Psalm 32, as we compare it, itapin natin siya sa Psalm 33. Psalm 32 has 11 verses. 32 has 11 verses and Psalm 33 has 22. So twice the number. In Psalm 32, it was David who was talking. In Psalm 33, ang mga Israelita na po ang nagsasalita dito. A reaction or response nila from Psalm 32. Kaya ang Psalm 33 po is a song for God's or Yahweh's steadfast love. In verses 1 to 5, they were singing for Yahweh's steadfast love. Basahin ko. Sing for O righteous one. Praise is becoming to the upright. Give thanks to Yahweh with the lyre. Sing praises to Him with a harp of 10 strings. Verses 1 and 2 is a commandment. No? It is not a question. It is not a suggestion. At ang kausap po ng mga tao dito ay ang mga Israelita. At napakaganda pong pagmasdan natin na sinabing hindi lang sila inutusan umawit but sing for joy in Yahweh. It is a reminder for everyone na ang pag-awit ay isang pag-awit ng may kagalakan din. Nabanggit ko na po dati na I use this as an example din. When we celebrate good things or events, napakahirap na hindi tayo umawit. Pag birthday, pwede po bang hindi tayo umawit? Parang ang lungkot, no? Pag graduation, pwede po bang walang kantahan?
walang music? Hindi. Pagkasal, pwede bang walang kanta? Wala. Ang hirap, di ba? Ang hirap pigilan yung sarili na nagagalak na hindi siya napapaawit. Or he recognizes the joy of that situation. Ang sabi mo dito, ang inuutusan ay ang mga righteous ones. So it was not just the Israelites. Perhaps this is also a forthcoming para ang awiting ito hindi lang para sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat sabi niya, praise is becoming, or in other translations, in ESV, basahin ko po siya, no? Praise befits the upright. Sa Tagalog, dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Anong Tagalog ng befits? Akma, no? Or ano ba yung may mas... Tugma at sang-ayon sa isang taong nagagala or nagtitiwala sa Panginoon ang umawit para sa kanyang Diyos. In verse 2, there's also a singing not for joy, not just for joy, but also a singing to give thanks to Yahweh. At isa po ito sa mga unique chapters in Psalm kung saan ang banggit ng instruments si David. Kasi sabi niya, so hindi lang kayo aawit gamit ang inyong boses, hindi a cappella. Samahan ninyo ng mga instrumento. Give thanks to Yahweh with the lyre. Sing praises to Him with a harp of 10 strings. Hindi po natin alam exactly kung ano yung instrumentong iyon. Siguro po kung yung mga musician, may alam po ba kayong instrument na 10 strings? Ang gitara nasa 4, 6. No? Ang bass ay 4. Ang regular is 6. Tama po ba? No? Yung pwedeng harp, no? Although there are some chapters na binabanggit ni David specifically yung instrument na harp. So dito hindi natin alam at hindi naman po natin kailangan, ay, hindi pala pwedeng umawit sa Panginoon pag 9 strings lang. Paano po pag gano'n, no? 6 lang yung strings ng gitara, so di pwede. Siyempre, may specific silang instruments noon. So the point here is, the principle is, when we sing praises to God in joy and thanksgiving, karapat dapat lang din na samahan natin ng instrumento. And of course, hindi naman sinasabi dito na bawal yung a cappella. In verse 3, sing to Him a new song. A new song. Ano kaya itong awitin na ito? Ang kakaiba po dito sa Psalm, no? The book itself is a songbook. Every chapter is a single, kumbaga, no? Sa isang artist may album na tinatawag. And then sa isang album, noon kasi uso pa yun, ngayon lalabas lang sa Spotify, pa isa-isa, single ang tawag doon. So every chapter is a single song. At in Psalm 33, sinabi niya, so this is a song in itself, pero sa lyrics niya, umawit kayo ng bagong awitin. So may iba pang awitin. The point here is not just you invent a new song or maghanap kayo ng bago o hindi lumang kanta, but sing freshly, no? Sing not out of routine. Hindi lang yung nakasanayan. Sing a new song and play skillfully with a loud shout. Ang particular po dito ni David, so makikita natin dito na si Haring David ay hindi lamang isang composer, he is a talented musician. Nagsabi siya ng mga instruments, and then sabi niya, play skillfully. Hindi pwedeng aawit lang kayo, kailangan maganda yung pagkakatugtog at may pagsigaw. So yung pagsigaw po dito, hindi sigaw na yung mga nagbibideo kayo ng alas 10 na, no? Alas 10 hanggang alas 2. Hindi ganon, hindi yung nag-iingay o nang i-istorbo, kundi yung from the heart, outward, na maririnig ng iba yung kagalakan mo. In verses 4 to 5, he continued the reasons
No? Bakit kailangan o dapat awitan ang Panginoon? For the word of Yahweh is upright. Marami po tayong mga kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo umaawit sa Panginoon. Maaaring dahil may napagtagumpayan tayo, may naranasan tayo, may pinagpala tayo ng Panginoon, may provision ang Panginoon, iniligtas na tayo sa kapahamakan. But dito in particular, ang unang dahilan na binanggit ni David is, the word of Yahweh is upright. The reason that the righteous ones should sing, dahil ang salita ng Panginoon ay makatarungan. It is upright. Hanapin ko po yung exact. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan sa kanyang ginawa. So, makita natin dito na not just because God has already done something, but because we have the faith and we can put our hope sa salita ng Panginoon. Maaring hindi pa nangyayari, no? Pero hindi yun kadahilanan para hindi tayo umawit at maabangan yung pangyayaring iyon. Meron po tayong tinatawag na huwag mong bilangin yung sisiw. Diba? Baka hindi matuloy. O kaya, minsan ayaw mo munang pangunahan yung pangyayari. Huwag kang masyado excited. Diba? Kasi baka hindi matuloy. Huwag mong pangunahan yung mga tao o yung pangyayari. But here, hindi sa pinapangunahan natin yung gagawin ng Panginoon, but because alam natin na gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. For the word of Yahweh is upright and all His work is done in faithfulness. I-focus ko lang po doon sa is done. Hindi niya sinabing was done. So, ibig sabihin, yung was done po kasi is tapos na. Nangyari na. Pero kapag is done, ito po ay isang grammar na kung saan mangyayari siya at nangyayari. At siguradong mangyayari iyon. In verse 5, another reason, He loves righteousness and justice. Ito po yung ating kasiguraduhan na ang Panginoon ay tapat dahil nagmamahal siya. Basahin ko po sa Tagalog, verse 5. Ang nais niya ay katwiran, katarungan. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap, or in English, the earth is full of the loving kindness of Yahweh. So, balikan po natin. Ang unang rason na binanggit ni David ay dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at gagawin niya ng naayon sa kanyang katapatan, at dahil siya ay nagmamahal sa katarungan, sa hustisya, at ang buong mundo ay puno ng kanyang pagmamahal or loving kindness. Sa tuwing makikita po natin sa Old Testament yung salitang loving kindness or steadfast love, kulang po yun actually. Kasi ang Hebrew original word or term nito ay chesed. And chesed is a term particular to Hebrew na walang exact English. Kahit po sa Tagalog, ano nga yung ginamit na term sa Tagalog? Pag-ibig. Pero hindi po kasi pag-ibig lang yun eh. Yung chesed, hindi lang siya love. Kaya nga sa English, ang ginamit is steadfast love. In other translations, they also use loving kindness. Kulang yung isang salita. Steadfast love, loving kindness. May mga iba pang Bible scholars that say covenant love. That is something deep, no? Something strong dahil ang covenant love talks about not just emotion, but the commitment nung taong ng Diyos na magbibigay ng pagmamahal na yon, regardless of what will happen or regardless of the situation. It's a covenant, no, ng Panginoon sa kanyang mga anak. In verses 6 to 12, dito naman ay inilathala ni David na tayo ay dapat
So kanina, tayo ay umawit para sa kanyang, dahil sa kanyang steadfast love. Hindi ko na po gagamitin yung term na pag-ibig, no? Steadfast love or chesed na lang. We must sing for God's or Yahweh's steadfast love. In verses 6 to 12, we must fear for His steadfast love. Madaling intindihin bakit karapat-dapat ang Panginoon na awitan dahil sa kanyang chesed. Pero narinig na po ba natin na dapat tayong matakot sa kanyang pagmamahal? Akala ko ba perfect love casts out fear? So ang fear po dito, whenever we talk about fear in God, it's different nung fear na kapag ikaw ay wala sa Panginoon. Ang ibang mga translations or even pastors, they use the term reverential fear. But there are some also pastors who want to stick with fear. Fear not out of gusto mong lumayo sa Panginoon, but because you know that this God is entirely different from us. Balikan po natin na ang Diyos ay banal, holy. The primary definition of holy is not clean. Hindi po yun. Ang number one na definition ng banal ay hindi walang kasalanan. Although part po yun ng definition ng holy. Ang una, primary definition ng holy ay someone who is different. Ang Diyos po ay iba sa atin. Kaya ang lagi po pong example nun, whenever someone meets God, ano po ang reaksyon ng mga tao ito from Old Testament to New Testament? Takot. When Jacob learned na kung kanino siya nakipagbuno, ang Diyos yun. Natakot siya. Nung na-realize ni Pedro na yung Jesus na kanilang sinusundan ay anak ng Diyos, sabi niya, lumayo ka. Hindi dahil marumi si Jesus, kundi dahil alam niyang marumi siya at malayo siya. Iba siya sa Panginoon. Yun yung takot na binabanggit dito. At bakit kailangan nating magkaroon ng takot sa pagmamahal ng Panginoon? In verse 6, by the word of Yahweh, the heavens were made, and by the breath of His mouth, all their hosts. Verse 7, He gathers the waters of the sea as a heap, He lays up the deeps in storehouses. By the decree of Yahweh, all creations were formed. Sa salita lang po ng Panginoon, lahat ay nabuo. Alam na po natin ito. Genesis 1:1. Ano sabi? Balikan na, tama ba yung... In the beginning, God created the heavens and the earth. Sorry, verse 3. Then God said, kasi sabi sa verse 2, and the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. Wala pa, no? In verse 3, then God said, doon sa term na, the word na said. God said. Ganun po lilikha ng Panginoon ang creation by His word. Tayo po, pag may gagawin tayo, may bubuuin tayo, pwede ba magsalita lang? Yung mga cellphone na, yung nag-imbento ng cellphone, sinabi niya lang ba, let there be cellphone. Nabuo na po ba yung cellphone? Yung mga, tayo dito, gumagawa ng bata. Pwede bang sabihin ng mga magulang, let there be child. Tapos bukas buntis na yung nanay, yung babae? Hindi. Tayo po ay gumagawa ng ating mga kamay, ginagamit yung mga kamay natin, yung lakas natin, no? Ang Panginoon, sabi lang doon, then God said, let there be light. So, yun po ang isa sa mga dahilan, bakit katakot-takot, or hindi, bakit dapat katakutan ang Panginoon? Because of His powerfulness, or power. By just His word, He has created not just one thing, not just one creation. Hindi niya lang po nilikha yung mga hayop. Hindi niya lang nilikha yung mga tao. Hindi niya lang nilikha yung mundo. Hindi niya lang nilikha yung solar system. Hindi niya lang nilikha yung Milky Way galaxy. He has created everything that is existing. In verses 8 to 9, sabi ni David, let all the earth fear
Yahweh. Kanina, sabi sa verse 5, the earth is full of the loving kindness of Yahweh. And then in verse 8, let all the earth fear Yahweh. So there is this balance or combination of being filled or experiencing the steadfast love of the Lord and also fearing the one who gives His steadfast love. Nung sinabi niyang let all the earth, hindi lang yung planetang earth, but let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. By the decree of Yahweh, all creations should fear Him. Meron pong dahilan, whether you are a believer or an unbeliever, whether you believe in God or not, we must fear the one, not just who created you, but the one who created everything. And not just the one who created simply a creation, but He created it simply by His Word. In verses 10 to 12, by the decree of Yahweh, all nations' decision may fail. Ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang siya isang manlilikha, kundi isang Diyos na nag-govern. Someone who is in sovereign control over His creation. Sa iba pong mga religion, may paniniwala sila na ang Diyos sila ang kanilang manlilikha. And then after the creation, bahala na. Ikot na yung mundo, bahala na mabuhay mga tao, ako'y magmamasid na lamang. Pero hindi po ganon ang Diyos ni David. Sabi niya, Yahweh nullifies the counsel of the nations. He frustrates the thoughts of the peoples. Basahin ko po sa Tagalog, no? Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot, winawalang bisa. Parang mas malalim, Hanapin natin yung medyo yung ang salita ng Diyos. So sa verse 10, sinisira ng Panginoon ang mga plano ng mga bansang hindi kumikilala sa Kanya. At sinasalungat niya ang kanilang binabalak. I-compare po natin sa NIV. The Lord foils the plans of the nations. He thwarts the purposes of the peoples. May kapangyarihan siya na sirain yung plano, hindi ng tao, hindi ng grupo ng mga tao, kundi ng isang bayan. When the Bible talks about nations, it talks about nations, bansa, isang bayan that is being led by either a king, a pharaoh, or whoever. At alam po natin ito, nasaksihan natin in the book of Exodus. For many years, the Israelites were slaves or enslaved by the Egyptians. At marami pong mga ginawa or plano ang parao, ang Pharaoh, para manatili ang mga Hudyo sa kanila. But yet, after the 10 plagues, ang Panginoon pa rin ang nasunod. In fact, kahit po hindi umabot ng 10 plagues, kahit hindi po magpadala ng plagues ang Panginoon, kaya niyang ilabas ang mga Israelita sa Egypt. Pero yun po ay pinangyari niya. The term used in the Old Testament and by Paul, when he referred to it, was when God pinatigas niya ang puso na parao para maipakita yung kapangyarihan, yung kaluwalhatian ng Diyos. Na kahit anong gawin ng parao, ang Diyos pa rin ang siyang mangyayari, ang masusunod. In verse 11, but the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. Pwede po kasing sirain mo yung plano ng isang tao, pero yung plano mo hindi masusunod. Pwede yun. Halimbawa sa basketball, pwedeng nasa defense ka, yung kalaban, yung offense, kailangan siya yung makashoot. Pwedeng masupalpal mo yung tira. Pero
hanggang doon na lang. Hindi ka naman makakascore. Unlike kasi sa volleyball, pag outside, makakapuntos yung kalaban. Sa basketball, pag outside, traveling, wala. No? So dito, pinapakita din ng, ito po kasi yung isa sa mga estilo ng mga Hudyo when they write poetry, meron silang mga parallelism na kahit sinabi nilang ganito, they would say the exact opposite just to prove that it is true. So, kung kaya niyang pigilan o sirain yung plano ng mga bayan, ang plano ng Panginoon, no? But the plans of the Lord, Yahweh, stand firm. Firm forever. Hindi lang firm, forever. Hindi lang forever, it's firm. The purposes of His heart through all generations. Basahin ko po sa Tagalog. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang kanyang mga balak sa saling lahi ay matutupad. Lahat po ng mga nangyayari ever since God created the heavens and the earth up until the end times, yan po ay ayon sa kanyang decree or plano. It may seem na parang hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon, but His decree, His plan is being established. Noong pong si Adan at Eva ay nagkasala, hindi pwedeng sabihin ni Satanas, nasira ko yung plano ng Diyos. At hindi po sinabi ng Diyos, okay, may backup plan ako. Magpapadala ako ng Messiah. Alam na po ng Panginoon, before He created Adam and Eve, na magkakasala sila Adan at Eva. At alam na rin po ng Panginoon ang gagawin niya. Na despite He created itong mga taong ito, no, nandun na lahat ng pangangailangan nila, He planned it na magkakaroon ng tagapagligtas. Yung lahat po ng mga plano o ginawa ni Satanas para mapigil yung pagdating ng Messiah from Adam and Eve. Di po ba? Nagkaanak sila si Cain at Abel. And then, pinatay yung isa. And so, pwedeng natapos na doon yung kanilang lahi. So, nasaan na yung pangako ng Panginoon na kay Eva manggagaling yung Messiah? From the seed of Eve. Nagkaroon pa rin po ng isa pang anak, si Seth. And then, marami pong mga pangyayari na up to the point na ang mga Hudyo ay maaaring patayin ng lahat. Pero, na-preserve sila. Noong nagkaroon na sila ng kaharian, and then from the descendant, no, from the seed of David, marami pong mga pangyayari na hindi na sana natuloy yung mga lahi ni David. At pagdating po sa New Testament, there were many times na gustong patayin, pinlanong patayin si Jesus. Pinanganak na siya. Actually, before pa siya po pinanganak, pagkapanganak niya pa lang bilang baby, he was defenseless. He was just a baby. At sino po yung mga magulang niya? Mga ordinaryong tao, hindi naman makapangyarihan. Yung hari ay nag-decree na patayin yung lahat ng mga sanggol. Pero gumawa ng paraan ng Panginoon na hindi siya masama doon. Up until the 33rd year ng Panginoon na kung saan ay mamamatay na siya sa krus. At akala siguro ni Satanas, panalo na siya kasi namatay ang Messiah. But on the third day, He rose again. Lahat po ng mga bagay na yon ay kasama sa plano niya bago pa man niya nilikha sila Adan at Eva. In verse 12, dito niya sinabi ano yung benepisyo. So, kung kayang sirain ng Panginoon ang plano ng mga bayan at ang kanyang plano ay maghahari, no, masusunod, magpakailanman, ano nang gagawin ng mga bansa? Hindi naman pala kami nasusunod eh. Wala na kaming gagawin. No? Pwedeng ganun isipin. Pero ang sabi ni David, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Nabanggit ko po ito nung Sunday na may cash po ba kayo dyan? Tingnan nyo na lang, no? Nandoon yun. At nung... Ay, wait.
Hindi ko check ko na lang kung mamaya, no? Kasi nagbago na yung ano. Pero alam ko, na-preserve pa rin yung verse na yon. Dahil mga before po napalitan yung mga tao ng hayop, di ba? Hayop na yung mga ano nandoon. Wala lang buhaya, no? May mga ibang tao noon na gustong tanggalin yon. Yung verse na yun kasi di naman daw sila Kristiyano. Sa Bible yan, di naman kami naniniwala sa Bible. Pero nasama pa rin po yan. I-check ko po mamaya. Baka sa pera po ninyo meron, sa akin wala. Meron pa. Ayun. Meron pong pera. Meron pera. Pinagpala ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Pinagpala ang bayan ng Diyos ang Panginoon. Galing dito yon. No? Iba kasi yung Tagalog version. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Yung Panginoon po doon, in English is Lord, capital L-O-R-D. In Hebrew, the original is Yahweh. Hindi lang po kung sino mang Diyos ito. Hindi po pwedeng i-claim na Diyos ito ng mga hindi Hudyo. This is the God of Israel. At kahit ano pong sabihin ng ibang tao, pareho lang naman yung sinasamba natin, naniniwala rin naman ako sa Diyos. Sinong Diyos yun? Diyos ba ng Israel yan? Si Yahweh ba yan? Kaya sabi, mapalad ang bansa ng Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. Bakit po mapalad? Dahil hindi po yung pong plano ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Yung plano po ng Panginoon na hindi lang so ganito po yun, no? Kaya po tayo mapalad ay hindi dahil, okay, nasa Panginoon tayo. Kung ano man yung planuhin natin, masusunod kasi kay Lord tayo. Minsan may ganung thinking. Pero bakit po may mga unanswered prayers? May mga, in reality, there are prayers that God did say, no. Diyan. Hindi ko ibibigay yan, hindi ko gagawin yan. No. No? So not because mapalad na, nasa Panginoon ako. Yahweh, God of Israel. So, hindi niya sisirain yung plano ko. Hindi po mapalad dahil yung paplanuhin po natin ay ayon sa plano ng Panginoon. Kaya, may nagsabi po sa akin isang pastor, sabi niya, alam mo ang sikreto sa panalangin para laging sagutin? Ito po, ang ipanalangin mo ay ang kalooban ng Diyos. Hindi po hahayaan ng Panginoon na hindi mangyari ang kanyang kalooban. Kung ang panalangin natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado tayo dito. Bakit po? Dahil ang sabi dito, no? Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang kanyang mga balak. Ito po mga balak hindi para sa kanyang sarili, sa salit-saling lahi ay matutupad. Kaya ang sikreto po para laging yes is to pray for the will of the Lord. In verses 13 to 22, dito po ay, so kanina we would sing for God's or Yahweh's steadfast love, and then we would fear for His steadfast love. Now we would hope in His steadfast love. Verse 13, mula sa langit ay minamasdan ng Panginoon ang lahat ng tao. Mula sa kanyang luklukan, tinitingnan niya ang lahat ng narito sa mundo. Siya ang nagbigay ng puso sa mga tao at nauunawaan niya ang lahat ng kanilang ginagawa. Hindi na nanalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal. So doon muna po tayo sa 13 to 15. Nakikita ng Diyos mula sa kalangitan lahat ng nangyayari. So we already know this, that God is omniscient. Alam niya lahat ng mga nangyayari. At nakikita niya lahat ng mga nangyayari. Kaya lagi ko nga rin po sinasabi na nung nagtanong si God kila Adan at Eva na nasaan kayo? Hindi dahil hindi niya po alam kung nasaan sila. Doon lang naman niya iniwan sa Garden of Eden, di ba? Siguro may GPS din naman ng Panginoon. At sino lang ba naman yung tao na nandoon pa? Dalawa lang. Mahirap ba niyang hanap? Sino ba yung mga dalawang taong walang damit? Sila lang din. Pero nung tinanong ng Panginoon, nasaan kayo? Not because hindi niya alam, but because He wants them to say
kung ano ang nangyari. Bakit sila nagtatago? At of course, alam din niya yon. So, alam po ng Panginoon lahat ng mga pangyayari. In verses 16 to 17, hindi nananalo ang isang hari dahil sa dami ng kanyang kawal. At hindi naman naililigtas ang kawal gamit ang kanyang lakas. Ang mga kabayo ay hindi maaasahan na may panalo ang digmaan, hindi sila makapagliligtas sa kabila ng kanilang kalakasan. Sa panahon po natin ngayon, pag pupunta ka sa gyera at gumamit ka ng kabayo, matatalo ka rin. Wala na masyadong silbi yung kabayo. Siguro nung panahon pa ng mga Kastila at may kabayo ka, pwede, mas malakas ka kaysa sa isang taong sa unang panahon po kasi ang tawag doon, yung mga naglalakad lang na, yung mga sundalo na walang kabayo, infantry ang tawag doon, or troops. Ang tawag doon sa mga sundalo na nakasakay sa kabayo ay kabalyero or horsemen. At kapag po, kung napapanood niyo po yung mga gera, di ba? Unang gagawin nun, lulusob. Tapos, mga archers. No? Kasi kailangan maubos muna yung person nila. Hindi po agad lumulusob usually yung mga nakakabayo. Reserve po yan. Pag naubos na yung mga troops, tsaka na lang ipapadala yung mga kabayo. Kasi pag nakausad na sila, nasa posisyon na sila para makapasok dun sa or makalagpas dun sa depensa nila. And mahirap po yun dahil malakas ang mga kabayo. So in the old times, the horses were a symbol or an element of strength in military power. Kung sino man ang may mas maraming kabayo, kasi wala naman tangke nun, wala namang mga eroplano, walang misas, walang baril. Eh ngayon, kahit nakakabayo ka, kung barilin mo yung kabayo, di tapos na rin. Pero noon, ito yung elemento na makakasiguro daw sa pagkapanalo. At sikat po ang Egypt noon na nagbibreed ng mga malalakas, makikisig ng mga pandigmang kabayo. At sinabi dito ng Panginoon, walang kasiguraduhan yan. The point here is, we cannot rely on human strength. At alam po natin ngayon, napapanood natin sa mga balita, na yung mga iba't ibang bansa, nuclear missile or nuclear weapons, palaga, kunin yung isla sa Pilipinas, magtayo ng, baka mabanto tayo dito, live tayo, no? Kaya nila kinuha yung islang yon dahil nagtayo sila ng military base doon. At kaya din po noong panahon, before or during World War II, meron tayong Clark Air Base at Subic dahil yun po ay magandang posisyon ng Amerika. No? Pagkalaban niyo yung mga Asian countries, dahil nasa Pacific Ocean din po tayo, yun ay magandang base. No? Yung Clark is for planes, Subic is for ships. At yun yung mga ini-establish, kaya kinuha din nila yung Hawaii. Kasi isla din yun. Magandang position po yun. But then again, no, kahit yung North Korea, meron silang mga missiles na kayang umabot ng South Korea, kayang umabot ng Taiwan. Yung mga bayang ito, akala nila, yung kasiguraduhan nila ay sa kanilang mga weapons. Another example po, nung naluso po ang Israel, yung bayan ng Israel ngayon, ng mga naalala po ninyo na nakapasok sila sa border tapos pinagpapatay nila yung mga tao, yung mga Israelita. Then may mga videos pa nun. Ang laking loophole sa defense ng Israel. Kung maalala po natin, before that, merong mga yung ano term nito? Yung dome, Iron Dome. Hindi po siya bakal na harang, kundi may mga missiles sila na kapag may nagpalipad ng missiles from their surrounding nations, kaya yung kontrahin, no? Ibara. Ang ginawa ng mga taong ito, by foot, pumasok sila. And then, defenseless yung mga Israelite. And so, o yung mga Hudyo. And so, wala pong kasiguraduhan ang mga bagay na yon. But in verse 18, ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot
sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. May mga takot sa Kanya ang binabantayan ng Panginoon. Kung naalala niyo po yung preaching ni Pastor Romel noon, sino nga po yung hari? Hezekiah. Dahil alam ko naman. Tinatest ko lang kung maalala ko. Hindi, joke lang. Si King Hezekiah, di ba? Takot siya. Hindi niya alam gagawin niya eh. At napakaganda ng panalangin niya. Kasi, Lord, di ko alam gagawin ko, pero magtitiwala ako sa iyo. At isa po yun sa mga magandang bagay. Kaya sinabi rin ni Pablo, in my weakness, now I will boast all the more of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Dahil wala po tayong may pagmamalaki. At doon po sa kahinaan natin, ginagamit tayo ng Panginoon. Dahil doon po napapakita ng Panginoon na hindi because of us. Hindi dahil sa lakas natin, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa talino natin, kundi dahil sa Panginoon. Sa chess po, pwedeng ganun eh, no? Meron na po bang nanalo sa chess ng tsamba? Yung mga magagaling ha, abuti na lang, di nyo naisip yun. Minsan nga, fast forward, 5 moves, alam mo na, talo ka na eh. Wala pa siguro nangyari sa chess na, ay buti na lang, si Lord gumawa ng milagro. Kasi that's plain man-to-man na isip ang gamit. So akala ng mga tao, kailangan magaling ako magplano, kailangan matalino ako, kailangan alam ko yung mga strategies ko. Kailangan alam ko yung kilos ng mga kalaban. Sa Panginoon po, hindi ganun. Sa chess, you have how many boxes lang at limited and you can memorize all the moves. Pero sa Panginoon, mas marami pang mga bagay na hindi mo alam na alam niya. Kaya in verses 20, or in verse 19, sila inililigtas niya sa kamatayan at sa panahon ng tagutom, sila ay kanyang inaalalayan. Now, in the last verses, 20 to 22, Yahweh sees the hearts. Tayo ay naghihintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya kanina, ngunit binabantayan ng Panginoon, verse 18, ang mga may takot sa Kanya. Sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Ang sabi naman ng mga tao, ng mga Israelita, tayo ay naghihintay ng may pagtitiwala. Pwede po tayo maghintay ng walang pagtitiwala. Tama po ba? Pwede tayo maghintay, baka dumating siya. Baka matuloy pa rin yung plano. Pupunta pa rin ako. Baka na-late lang siya. Baka. Baka may nangyari lang baka na-aksidente siya, sana hindi naman. Punta nga ako dito, baka may ayuda. Sa Panginoon, tayo po ay naghihintay dahil tayo po ay may kasiguraduhan na gagawin niya yun. Hindi po tayo naghihintay na nagbabaka sakali sa Panginoon. Hindi po naghihintay ang mga mananampalataya na hindi sigurado. Ang paghihintay po natin ay may pagtitiwala. Siya ang tumutulong sa atin, siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol. Kaya sabi niya ulit in verse 21, nagagalak tayo. So bumalik siya sa verses 1 to 3. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Kanyang banal na pangalan. Panginoon, sumaamin nawa ang inyong matapang na pag-ibig. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Wala po sa kabayo. Wala sa katalinuhan. Wala sa ating kakayahan. Kung tayo man po at tayo ay umaasa, wag na wag po tayong aasa sa sarili natin. Kahit po nakapag-budget ka na, kahit may security ka sa future mo dahil bilaman yung bank account ko, may trabaho ko, may parating naman akong sweldo na ganito, ay may maaring may pag-ibig naman or may PhilHealth, no? Ay, meron naman taong pwedeng akong lapitan. 5'6". Ay, pwede naman akong tulungan ni ganito. Never po tayong aasa sa ganun.
ang pag-asa po natin ay nasa Panginoon. Pwede po tayong kumuha ng insurance, mga sabihin nyo, ay, kailangan, wag na palang, hindi na dapat pang plano sa future. Hindi po. Magpaplano pa rin tayo para sa ating kinabukasan, pero wala po doon yung pag-asa. Hindi naman po kasi pwedeng gano'n, kasi pwede rin naman natin, ay, di na ako, okay na to, maghihintay na lang, nga ako, mahuhulog naman yung mansanas o yung bayabas. Hindi, di ba? Pero, ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Now, Psalm 33 is a call to sing a new song. At balik po tayo sa Revelation chapter 5. In verse 5, sabi dito, sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang leon mula sa lahi ni Judah, ang anak ni David ay nagtagumpay at karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan. And then in verse 9 and 10, sa English, and they sang a new song. Diba sa Psalm 33, sing a new song. And so, although Psalm 33 is not directly, no, walang explicit na binanggit it's about Messiah, pero yung utos ni David na umawit kayo ng bagong awit, ito ay nangyari din sa Book of Revelation. Ito na yung nangyari. And they sang a new song. Worthy are you to take the scroll and to open its seals, because you were slain and purchased for God with your blood, people from every tribe and tongue and people and nation. Verse 10, and you made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. The new song that David was pertaining was a new song to be sung to Yahweh, to be sung for Jesus, the Messiah. Nakita po natin, hindi po nag-usap si David at si John ang nagsulat nito sa Revelation. At hindi po ito kinuha ni John dahil nakita niya sa Psalm, ay may sabi si David, sing a new song, isulat ko nga. Ang Book of Revelation po is a revelation. Hindi po ito idea ni John. Hindi niya ito witness or testimony. Hindi katulad ng Gospel na it is a biography about Jesus. The Book of Revelation is a revelation from Jesus kung ano ang mangyayari in the end times. And Jesus was telling John, in the future, the people will sing a new song as commanded by David in Psalm 33. At dito po ako magtatapos. Ang challenge ko po sa atin ay huwag lang po tayong maghintay doon sa mga pinapanalangin natin sa Panginoon. Maganda po yun, no? Yung mga gusto nating mangyari, yung mga pangangailangan natin, mga pwedeng pangarap natin or plano natin na maganda, no, para sa tingin natin makakapagbigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Na sa tingin natin is according to God's word din. But ultimately, bilang isang Kristiyano, bilang isang heavenly citizen, hindi po talaga tayo taga rito. Hindi po tayo sa mundong ito. Kahit may senior citizen ID ka, kahit may voters ID ka, hindi tayo taga rito. Naghihintay po tayo sa isang bagong mundo. New heaven and new earth. Yung hinihintay po natin ng may pag-asa ay yung pagbabalik ng Panginoon. Yun po, kung meron man tayong nag-iisang hinihintay at pinapadalangin sa Panginoon na alam natin na matagal pa or hindi natin alam kung kailan. But we have the assurance that that would happen. At napakaganda po siguro, no? Let's imagine. Ngayon kasi, yung kinanta natin kanina, tao yung naglagay nung
tono. Diba? But the lyrics were based from Revelation. Pero ang ganda rin siguro na marinig natin yung awiting ito for the first time. Ito yung sinabi sa Revelation 5 verse 9. Kaya I also encourage everyone na hindi po nakakatakot basahin ang Book of Revelation. Hindi siya nakakatakot. It is exciting. Kasi ito ay mga visions, prophecy of the things to come. Marami man pong interpretation dahil revelation nga po ito, prophecy, may mga symbolisms, magkakaiba ng mga views. Pero kung ano man po yun, yun ay mangyayari. At yun po ay ating hihintayin ng may pagtitiwala. Tayo po ba ay willing na maghintay ng may pagtitiwala? Hindi po siya katulad ng mga propesya or hula ng mga iba. Every December, lucky color, lucky number. Pampaswerte. Wag po kayo maniniwala sa swerte. Malas yun. Malas yun. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa gabing ito at pinasasalamatan. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si David na nagsulat ng kanyang awitin na kung saan hindi lamang po para sa mga Israelita, sa mga Hudyo noong panahon niya. Ngunit hanggang ngayon ay kaya naming awitin at hanggang ngayon ay nagbibigay din po ng encouragement sa amin to wait for you as we trust you, Panginoon. Lord, salamat sapagkat alam namin na ikaw ay maaari naming awitan ng may kagalakan dahil alam namin na ikaw ay tapat. Ikaw ay totoo sa iyong mga salita. At ang mga plano mo, Panginoon, ay para sa amin, para sa inyong mga pinili, sa iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, na mga plano mo para sa amin ay mapangyayari at para sa ikabubuti namin. At higit sa lahat, para sa inyong kalwalhatian. Ito aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.